Yan, hello po. So tayo po ngayon ay magkakaroon po ng ating live group, no? So, ayan, hello, hello, hello. Ayan, hello po, good evening sa lahat po ng mga tatay dyan. Happy Father's Day. So, kaya yung topic natin is about honoring our father. Amen. So, honoring your father, mga kapatid. That's our topic right now. Honoring your father. Proverbs chapter 23, verse 22. So, maganda po yan, no? Magandang topic po to. So, lalong-lalo na yung may mga attendees tayo na tatay dyan. Kung ikaw ay tatay, please, comment ka naman. Hello po. Hi po. Good evening. So, our topic right now is honoring your father. So, since Father's Day po ngayon, no, kaya mahalaga po ito. Amen. So, kaya please like it, share it, kapatid, no? At kahit hindi ka tatay, may ano ka, may asawa ka, may tatay ka, makinig ka dito para alam mo kung paano sila i-honor. Amen ba? Hallelujah. Honor your father. That's our topic right now. Honor your father. Hi po, hello po. And wait lang po natin yung iba, no? Sige po, wait lang natin. And hello po, hello po. Hi, hi, hi. So yan, we're just waiting for others to join, mga kapatid. Please like it, share it, tap it, guys, no? Mas madami pong nagla-like, mas madami pong nag-share ay mas better po. Amen. So again, Father's Day po ngayon, no? So, ano muna, makinig lang muna yung mga nanay. Huwag mga away ng nanay. Huwag mga away ng asawa ngayon kasi araw nila to. Amen. Pagbigyan na natin. Amen. Pero again, no, our topic right now is honoring our father. So, we will be having our topic na kung paano ba natin dapat i-honor ang mga tatay, no, o ang tatay natin. At ito po ay nasa POV ng wala ng tatay. So, wala na po kung papa, no. Pero, napakahalaga kapatid na kung buhay pa tatay mo, kung buhay pa lolo mo, kung may kilala kang tatay, we must honor them, no? Dahil kapatid, ngayon connotation ng mga tatay, lagi manloloko, irresponsible, ibahin natin, amen? Ngayong araw o ngayong gabi kapatid, we will honor them. Amen ba? Kaya kahit hindi pa tayo nag-i-start, kung kasama mo yung asawa mo, kapatid, sabihin mo naman, I love you, honey. I love you, papi. Di ba? Amen? Nag-I love you ka na ba sa tatay mo? Napakahalaga niya, no? Again, ito po ay galing po sa POB ng isang walang tatay. Kaya nga kapatid, kung may pagkakataon na makapagbigay ka ng pagmamahal sa isang tatay, napakahalaga yan. Amen. Yan, please like it, share it kapatid, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. At the same time kapatid, sana pa-repost din po, no? So we're just waiting for others to join. Amen. And hallelujah. So sa mga kapatid ko, please check nyo po yung ating group chat kasi
nag-send po ako ng transparency doon, no? Transparency report. So, ayan. At ganoon din sa mga tatay na narito, pati po sa mga nanay na may asawa, no? Ayan, hello po. Happy Father's Day po. Amen. Kaya kapatid, please like it, share it, tap it guys, no? Mas marami po sanang maabot ang salita ng Panginoon ngayon. Lalo na yung mga tatay. Amen. Hallelujah. So, again, ito pong live na to ay dedicated po sa mga tatay. Kaya kapatid, we will honor all the fathers. Amen. And blessed evening po. Hello po. Blessed evening po. Ayan, purihin po ang Panginoon. Siguro after 5 minutes 5 minutes po, mag-i-start na rin tayo. Yan, sabi mo, mag-i-start na rin. So after like 5 minutes, mag-i-start na po tayo, no? And thank you po. Thank you din po pala sa mga nag-ano. So yun po kapatid, yung transparency report po natin ay nasa group chat po natin. Please, paki-check na lang po yung group chat natin at may the Lord bless you all. Amen. So kamusta po ba ang buhay? Kamusta po kayo? So again, Father's Day ngayon, kaya ang topic natin ay honoring your father. Amen. Hallelujah. Wait lang natin, no? Check ko lang kung ilang minutes. 4 minutes na lang. Malapit na. So 4 minutes na lang po, tayo po ay mag-i-start na rin. Again, our topic right now is nasa Proverbs chapter 23 verse 22. So honoring your father. Ayan. So kung sino po, anyway, taas kamay ng isang tatay dyan, kapatid, mahal ka ni Lord. And God sent me to give honor to you. Amen. So lahat ng tatay dyan, kapatid, honoring your father. Amen. Oy, si Jazz pa lang. Ay, may anak ka na ba yun? Meron ka na rin pala. I honor you. Kahit di ko alam eh. Akala ko wala ka pang baby, wala ka pang anak. Kundi father ka na. I honor you. Amen. At sa lahat po ng tatay nyo, asawa nyo, kapatid, may the Lord honor your father, may the Lord honor you all. Amen. Hallelujah. So we're just waiting for others to join, mga kapatid, no? Ayan, sana paboran din ng Panginoon yung natin, yung algorithm natin. Pero may nag-trend po tayong medyo nag-trend. Medyo nag-trend yung ating isang post, no? Salamat sa Panginoon, no? So ayan, hello po, hi po. So after like mga 10 minutes, mag-i-start na rin tayo. Kanina kapatid, hindi po kami nakapag live dun sa Alfonso kasi sobrang lakas ng ulan. Grabe, nagbagsakan yung mga mangga. So, pinasok ng yung lapag namin, pinasok ng tubig. So, kaya hindi kami nakapag-live, no? Pero, hindi okay. Tinry ko Jazz. At, kung magsabi kasi dun, actually, sabi dun sa suggestion, tsaka sa reviews, kailangan talaga gumamit ako ng SLR or gamit ako ng likod ng iPhone, yung back cam, para maging okay yung algorithm natin, no? Kaso, maraming kailangang equipment. At the same time, umiinit tong cellphone Kaya, ayun. I will pray sa'yo. ABO. Kenan, no? Kenan? I think Kenan. I will pray for you. Amen. Yan. Thank you po, thank you po. Hello po, okay naman po. Ayos naman. So, after like 1 minute na lang, pwede na rin tayo mag-start. No? Sige po, tayo po muna ay manalangin. Pero bago po ang lahat, pasabi, present, present, present. Maganda rin tong topic na to, kapatid. Amen. Kahit hindi ka tatay, mahalaga to. Amen. Sige po, tayo po muna isaglit na manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po. Dahil may lakas pa rin ako na makapag-preach po ng gospel at the same time,
meron pa rin mga kapatid na talagang naniniwala po kung naghahanap sa iyo. Kaya Lord, as tonight, as we honor all the fathers ng aking mga kapatid, at lalong-lalo ng mga umaattend na tatay dito, I pray and declare that you will anoint us and they will be encouraged by your word, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Yan. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw ay pinili ng Diyos na maging tatay, tatay ka. Amen. Sabi po ng Bible, regalo po sa isang magulang ang anak. So ang fatherhood, kapatid, ay regalo ng Diyos. Amen. Ngayon, kung nakita mo na yung sarili mong nagsisisi, nagbago ka naman ng buhay, kapatid, sapat na yan para sabihin sa iyo ng Panginoon, deserve mong maging tatay. Amen. Hallelujah. Kaya wag mo isiping di mo deserve, deserve mo. Amen. So pasabi muna, present, 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 lahat ng nandito, no? At makikiusap po ako, paki-repost po, kapatid, paki-like, paki-share, no? So again, binabati ko po ng Father's Day ang tatay nyo, ang asawa nyo, at lahat ng tatay na nariyan. Happy Father's Day po. At comment po na rin, Happy Father's Day. Hallelujah. Amen. At napakahalaga po nito. Actually, sa church namin, ang pastora ko po kasi wala. Meron silang church planting. However, nagbili siya sa amin na we need to honor the fathers of the church. So kaya namili po kami ng sombrero nila at namigay po sa mga tatay ng CAP, no? Hallelujah. At the same time, kanina sana sa Alfonso, I will honor sana yung isang tatay na naroon, kaso binagyo nga, hindi nakapunta dahil sa sobrang lakas ng ulan, pero kaya namang bumawi. Amen. At ngayon naman, ito rin ang leading ng Panginoon that we will honor all the fathers out there. Amen. Kaya kung ikaw ay tatay, naniniwala po ako na ang Diyos po ay lalong-lalo na mapupurihan po. Ngayon kapatid, Proverbs 23:22. Amen. So basahin po muna natin. Sabi dito, listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. So kung titignan natin kapatid, napakaganda po nito, Proverbs 23:22. Paano mo ba tamang i-honor ang tatay mo? Amen. Ngayon, saan ba ako nanggagaling? Bakit kailangan ko tong i-preach? Kapatid, pag bumalik ka sa 10 utos, amen? Sino po nakakaalam ng 10 utos? Pag bumalik ka ng 10 utos, kapatid, nakalagay doon yung honor your father and your mother. Amen? So kung titingnan natin kapatid, ito lang po ang utos ng Diyos na may kalakip na pangako na so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. So kung titignan natin kapatid, as you honor your parents, amen, God will bless you a long life, amen, na hindi para pahirapan, kundi para pagpalain. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, matanda naman yung nanay mo, matanda naman yung tatay mo, o kaya naman may nagawang mali sa'yo yung tatay mo, patawarin mo na, may nagawang mali sa'yo yung nanay mo, patawarin mo. At naniniwala ko kapatid, pag in-honor mo ang pamilya mo o ang tatay mo, ang nanay mo kapatid, God will always and always, amen, will bless you. Amen. At ang sarap kaya sa pakiramdam na okay kayo ng pamilya mo. Amen. So kaya kapatid, honoring your father ngayon, wag naman magtampo yung mga nanay. Sabi mo nga, pang tatay muna ngayon. Amen. So ano po ako, taga JABC Kalayaan po, Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit, Cavite po. Pakishare na rin kapatid yung live natin sa group chat natin. Ayan. Yan, thank you Ate Ana. Alam na ng mga kapatid din. Yan, thank you Lord. So ngayon po kapatid, bibigyan ko kayo ng konting konteksto. No? Ang konteksto po ng Proverbs, ito po ay collection ng mga godly wisdom. Amen. So ibig sabihin, kung gusto mong mamuhay ng tama dito sa lupa, anong babasahin mo? Proverbs. Amen. So kung gusto mo ng tamang pagdidesisyon, anong babasahin mo? Proverbs. At ang Proverbs kapatid, pag binasa mo to, talagang nakakapagbago to ng buhay. Amen. Ngayon, ito po ay sinulat ni Solomon. At kung babasahin mo yung buong Proverbs, ang teaching ni Solomon is that na kung paanong ginaguide ng Diyos ang isang tao, dapat ganun din nire-respeto ng isang tao ang mga binigay niyang magulang. Amen. So minsan kasi kapatid, dahil nga
may naabot ka na sa buhay, dahil nga na meron ka ng napatunayan sa buhay, nakakalimutan na natin yung mga magulang natin. Tama, mali? Lalong-lalo na kung hindi naging mabuti sa'yo yung magulang mo o kaya naman may nagawa siyang mali sa'yo. Pero kapatid, tingnan mo sabi po ng Proverbs 23:22, hindi natin to pwedeng baliin kahit ano pang pinagdaanan mo. Listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. So kung titingnan natin kapatid, in-honor pa rin ng Diyos generally ang isang tatay at ang isang nanay. Amen. Pero kapatid, hindi porket in-honor ka, halimbawa ikaw naman ang nanay at tatay, pwede ka ng, ano ba dito? Hindi mo na ima-mind din yung mga anak nyo. Amen? Gusto ko pong balansehin. Kasi sabi po ng, kung hindi pa ako nagkakamali, no? First Peter or Second Peter, sabi po doon, huwag mong buyuin. 'Di ba? Huwag mong buyuin yung anak mo. Amen. How about yung anak na nagkaroon ng kasalanan sa parents pero maganda buhay po niya? Alam mo kapatid, hindi magiging totally na magiging maganda ang buhay ng isang tao kahit hindi mo yan kapamilya, kapatid, kung hindi ka marunong humingi ng tawad kung nagkamali ka. Amen. Lalo na kung pagdating po sa parents, sabi ng Bible, honor your mother and father. So kasama po dun yung paghingi ng tawad at pagpapatawad sa kanila. So pwedeng sabihin na natin maganda buhay mo ngayon pero darating ang araw na aanihin mo yung tinanim mo. Amen. Sinagot ko lang po yun. Pero kapatid, yun po ang prinsipyo ng buhay. Hindi porket walang effect sa'yo ngayon, it doesn't mean wala na ring effect sa iba. Sa ibang mga panahon ng buhay mo. Amen. So ulitin ko, babalik tayo dun sa principle na kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Hindi mo man nararamdaman pa sa ngayon, pero kung nagtanim ka ng walang kapatawaran, darating din ang araw na bubunga ka ng wala ring kapatawaran. Amen. So kaya kapatid, ito po yun. Tuturuan ko po kayo that how you will honor your father. Amen. Kaya kapatid, tingnan niyo po, gagawin po natin tong expository. Amen. Sabi mo nga expository. Hindi po suppository pang iba. Expository, amen. So hihimay-himayin natin siya. So sabi po dito, paano mo ma-honor ang isang tatay? Amen. Pwede bang itaas ng kamay ng mga kapatid ko na nandyan pa yung tatay nila? Kasama pa nila, amen. O kaya naman meron pa silang contact. Sige nga po. Hindi mo man kasama physical kapatid o halimbawa may problema pero may contact ka. Yan, thank you. Nagtaas ng kamay, okay? Ulitin ko hindi mo pa man din nakakausap o basta may access ka pa. Ayan, thank you Lord, marami pa. Amen. So kapatid, ito po yung way that we can honor our Father. Okay? Amen? So una, ano pong sabi ng Proverbs 23:22? Listen to your Father. Amen? Listen to your Father. Mamaya natin pag-uusapan yan. Paano Kuya Jerome kung may nagawang mali yung tatay ko? Mamaya natin pag-uusapan yan. Pero ngayon kapatid, ito muna kung paano mo yung honor yung tatay mo. Amen? Sabi dito, listen to your father. The word listen means more than simply hearing words. Amen? Minsan kasi kapatid, ang perspective dito, listen to your father. Ibig sabihin, ay pag nangaral siya, pakinggan mo. Hindi. Ang sinasabi ng Diyos dito na listen to your father, it carries the idea of paying attention, receiving instruction, and responding with humility. Papakinggan mo, amen, kung ano ba talaga ang sinasabi niya. Kung ano ba ang pinaparating niya. Minsan kasi kapatid, alam niyo po, ang mga tatay, mostly hindi lahat, pero mostly, ang isang tatay kapatid ay, ano po, man of few words. Amen. Ano siya, man siya ng konting salita lang, hindi naman sila pala imik. Amen ba? Sige nga po, taas nga kamay ng mga tatay nilang hindi pala imik. O kaya sabi mo tatay ko hindi pala imik, di ba? Pero kapatid, kahit ganun sila, meron silang sinesend sa yung signal. Meron silang sinesend sa na gusto nilang mangyari. At the same time, kapatid ako po dalangin ko hindi na kailangan magparinig ng tatay nyo. Amen. Hindi na kailangan magparinig na, parang gusto ko to, gusto ko yan. Amen, kapatid.
You need to listen to your father. Amen? You need to listen to your father. Ano ba? Amen, yung sinasabi niya. Ulitin ko kapatid, sana dalangin ko pagtapos nito. Ayan kapatid, no, sana pagtapos po nito, magkaroon ka ng kapatawaran sa tatay mo. Amen. Yung mga may hurt sa tatay, mamaya ko i-address yan. Pero ito muna, makinig po muna kayo. Alam mo kapatid, ang isang ama, amen, ulitin ko hindi man perfect ang tatay. Amen. Ang tatay kasi minsan iniisip natin, ay malakas yan. Hindi niyan kailangan talaga technically ng pagpapakinig. Kasi, di ba ang tatay naman in denial naman kung kailangan ng tulong eh. Tama ba? Tama po ba? In denial naman ng isang tatay na kailangan niya pala ng tulong, in denial naman ng isang tatay na kailangan niya pala ng ganito. Most likely kapatid, tahimik lang yan. Kahit nahihirapan yan, hindi yan iimik. Amen. Pero kapatid, kung titignan natin, ang sinabi ng Diyos para i-honor mo ang magulang mo o ang tatay mo, pakinggan mo siya. Ang tagal mo nang kasama tatay mo sa totoo lang. Amen. O kaya naman yung iba dito kapatid, baka nahiwalay ka no. Pero kapatid, pakinggan mo yung tatay mo. Amen. Teka lang, meron tayong first i-mute ngayong gabi. Di ba? Pakinggan mo siya. Amen. Ngayon na pala pinapaano ng Panginoon ngayon. Alam mo kapatid, hindi po perfect ang tatay. Amen. Tatay ko po, para lang po sabihin ko sa inyo tatay ko talagang faithful po siya sa mama ko. Pero kinuha po kasi ni Lord ng maaga yung nanay ko. In the age of 32, kinuha po ni Lord yung mama ko. At ang tatay ko po ay sobrang devastated. Tapos yung tatay ko kapatid, dahil sobrang devastated niya, nakalimutan niya ata na meron siyang 2 anak na kailangan niyang buhayin. Nag-resign po tatay ko, nawalan siya ng work. May nakuha siyang back pay na sana okay kami pero hindi niya nagbigay sa amin kasi nakapag-asawa siya ng ulit. Hindi nag-prosper marriage sa second wife niya. Humanap siya ulit ng mga babae. Nakalimutan niya meron kami. Merong Jerome at merong Kimberly na anak. At the same time, meron pa akong kapatid mas panganay sa amin. Sa ibang, kumbaga yun yung nauna bago kami na bilang legal na family, no. Ako bilang isang anak, syempre masakit sa akin yun na ang unfair naman, ang aga ko naman mag-matured, 'di ba? Kasi kapatid, in the age of like 18, may trabaho na ako eh. Nakagraduate na po ako ng college. At hindi po technically tatay ko ang nagpaaral sa akin, kundi yung mga uncle ko. Kapalit nun para alagaan po yung lola ko. So, ganun yung nangyari sa akin. Ngayon, kung titignan ko kapatid, I have all the reason na pwede akong magmalaki. Tama, mali. I have all the reason na hindi mo naman ako pinaaral pa eh. Tatay kita, oo, pero technically, mas nag-focus ka sa kapatid ko. Pwede ko sabihin yan, di ba? Kaya nga rin ako kapatid nagkaroon ng live-in partner kasi ayoko sa bahay. Pero despite of all our differences, despite of all our nagawa niya sa akin, nagawa ko sa kanya. Alam mo, ni-unite kami ng Panginoon sa kaparaanan na hindi po namin ini-expect. Dahil umalis po ako sa bahay, yung kapatid ko po nabuntis po siya in the age of 16 years old. So ngayon, 3 na pamangkin ko sa kanya, di ba? Pero that was like 6 years ago. Kasi 6 years old na yung ano ko eh. So 6 or 7 years ago. Pero nung narinig kong buntis po yung kapatid ko, syempre mahal na mahal ko yung kapatid ko eh. Pinuntahan ko siya. Weeknight po kami ng tatay ko. Pero ang biyaya kasi ng Panginoon, bago po ako
talaga nakipag-unite sa kanya, nakakilala na ako sa Panginoon, eh. Amen. Kung titignan mo kapatid, ulitin ko, ang tatay hindi perfect. Ang tatay ko hindi perfect. Pero dahil meron akong Diyos na nagpunan ng pag-ibig na hinahanap ko sa tatay ko, nung makita ko po yung tatay ko, hindi ko yun makakalimutan kasi sa jeep kami nagkita, eh. Nagsabay kami. Wala na akong galit. Oo, may mga masakit na part, pero yung general na galit wala na. Bakit? Kasi kapatid, naniniwala ako na kung naranasan mo ang tunay na pagpapatawad ng Diyos sa'yo, kahit masakit, matututunan mo ring patawarin ang mga tao o kapamilya mo na nakapanakit sa'yo. Amen. Pero kapatid, ulitin ko, hindi naman kailangan madaliin. Pero kaya nga dalangin ko sana matutunan mong patawarin. Kasi kapatid, at the end of the day, tatay mo yan. At the end of the day, tatay ko yan. Ngayon, nag-unite kami kapatid. Ang pinaka-kinagalit ko kasi, ginamit po ng papa ko yung pangalan ko o yung ako mismo na sabi, si Jerome nasa ospital, mamamatay na, pautang ako ng pera. Parang ganun. Ayoko yun eh. Pero kahit ganun kapatid, naiintindihan ko kasi kapo sila eh. Kaya kapatid, kahit ganun, I still honor my father. Ulitin ko dahil naniniwala ako na naging mabuti sa akin ng Diyos. Marapat lang na ipakita ko rin sa tatay ko yung kabutihan ng Panginoon. Amen. Yun po nangyari, tatay ko walang trabaho. Ganun pa rin kapatid. Same old agenda, same old scenario, etc. Pero dahil Kristiyano na ako, iniintindi ko at iniintindi, pero hindi ko po kinukonsinti. Amen. So pag may nakita akong mali na ginagawa niya, respectfully, sinasabi ko. Ngayon, nag-full time na ako kapatid, ayaw niya. Nakipag-debate siya sa akin, ayaw niya. Pero sabi ko, gusto ko magbago ng buhay. Sabi ko, dito talaga ako tinatawag ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, pinipili ko pa rin ang Diyos pa, sabi ko. So, wala naman siya nagawa kasi technically, career ko to, buhay ko to. Amen? At saka, around like 27 years old na ako nun eh. 27 or 26. So, wala siya nagawa. Pero, kahit maliit po sweldo ko, I still tried to be a provider para sa tatay ko. Amen? So, ngayon, ipapass forward ko na, no, maraming pinagdadaanan, but still, dire-respeto ko pa rin, minamahal ko pa rin, dahil yun ang gusto ni Jesus. Amen? Ngayon, nagkasakit siya. Kapatid, kung ako loko-lokong anak, na-stroke tatay ko eh. Kung ako po loko-loko, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, nag-full time na ako sa church. At the same time, kinatagpo na ako ng Diyos bago nangyari yun sa tatay ko. Kasi kung ako lang din, dati, iiwan ko yun, no? Pagtapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, ganyan ka ngayon, di ba? Parang ganoon. Pero kapatid, hindi ko ginawa. Bakit? Kasi nga, utos ng Diyos yun eh. Honor your father. Amen. At alam mo kapatid, ano pa rin ang puso na binibigay sa akin ng Panginoon? Yung puso na humingi ng mga payo sa tatay ko. Amen. Kaya kapatid, tignan mo yun po. Na ospital siya, alam niyo na yan, tinestify ko na yan. Ulo na lang nagagalaw niya. Nag-cause kami ng milyon na utang. Ang masakit pa nga kapatid, may part pa nung na-hospital siya na mas pinili niya yung relatives niya kaysa sa amin, parang ganon. Pero kahit ganon, hindi ko malilimutan yung ginawa ng Diyos sa kanya. Na lumapit siya sa akin, sabi niya, Jerome, sabi niya, hindi naman ganito yung plano ko sa buhay eh, sabi niya. Simula talaga nung namatay yung nanay mo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagkagulo-gulo na. Kaya sabi niya, pwede mo bang bago man ako kunin ng Panginoon, ipanalangin mo naman ako na pag namatay na ako, tanggapin niya ako sa langit. Amen. Sabi ko, Lord,
Alam mo yun, lahat ng mga paghihirap, pagod ko, lahat ng pagtitiis, lahat ng pag-intindi, para bang napawi lahat sa gano'n. Kasi hindi po gano'n yung tatay ko, pero pinili niyang maging gano'n kasi kinatagpo siya ni Jesus. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, sabi ko sa inyo, hindi po perfect lahat ng tatay, no? Pero ito kapatid, ay POV ng wala ng tatay. Ang hirap po ng walang tatay, no? Nawalan na ako ng nanay, nawalan pa ako ng tatay. Pero kahit ganun, sabi ko nga sa Panginoon, hindi ko man naibigay lahat sa tatay ko, pero binigay ko naman yung best. Amen. At ngayon, gamitin sa nawa ako ng Diyos sa mga tatay. Amen po ba? Kaya kapatid, sana, hindi man perfect ang tatay, pero buhay pa yan. Amen. Sana magkaroon na kayo ng reconciliation, magkaroon kayo ng kapatawaran, magkaroon kayo ng tamang pag-uusap. Kasi kapatid, hindi mo alam ang buhay. Ang hirap naman na i-honor mo siya pag nasa kabaong na. Tama? Ang hirap naman na i-honor mo siya pag huli na ang lahat. Kasi ako kapatid, kahit anong gusto kong ilibre siya, bigyan siya ng polo, bigyan siya ng gamit, di ko na magagawa. Ang next nakita na namin, sa langit na. Amen. Pero ikaw, ulitin ko ito po ay POV ng wala ng tatay. Hindi po perfect tatay ko, pero still, binigyan ako ng puso ng Diyos na i-honor siya bilang tatay ko. Amen. Bakit? Pupunta muna ako ng second point. Ano bang sabi dito? Listen to your father who gave you life. Amen ba? Nandito pa rin kapatid, yung sinasabi ng Diyos sa'yo na ang isang tatay ay merong parte kaya ka nagkaroon ng buhay. Amen. Kaya ka narito ngayon at nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan ka ng buhay ng tatay mo. At sapat ng dahilan yon para i-honor mo siya. Amen. Alam mo kapatid, ang pinagkaiba ng honor, hindi po yung honoring na kinukonsinte. Amen. Ulitin ko po, pwede ka pa rin magbigay ng correction pero in a respectful way. Amen po ba? Amen. Kaya nga kapatid, pinapaalalahanan ka ni Solomon ngayon o ng Diyos ngayon na hindi man perfect ang tatay mo, nagkakamali man siya, at most of it kapatid, he wounded you. Pero kapatid, sinasabi ng Diyos, He is still the giver of life. Amen. Na you need to be grateful. Amen. Kaya kapatid, pwede po ba? Kung buhay pa tatay mo pwede mo bang yakapin siya kapatid? Amen. Pwede mo bang sabihin sa kanya, mahal kita pa? Amen. Can I honor my father from afar? Just to acknowledge that he exists. Kapatid, ang honoring kasi, ang meaning ng honoring kapatid is that alam niya na ino-honor mo siya. Amen. Kasi kapatid, anong magagawa ng honoring mo kung hindi mo ipapaalam sa kanya? Amen. Kung paano po ino-honor, kung paano mo ino-honor yung isang sundalo, diba binibigyan mo ng medal. Ngayon kapatid, ito naman din gusto ko rin balansehin. No? Halimbawa lang, amen, halimbawa lang, hindi niya tanggapin yung honoring mo. Amen. Halimbawa lang, hindi niya maibalik sa'yo yan. O kaya hindi man lang siya nagpasalamat. Kapatid, problema niya na yun.
Amen, hindi mo na yung problema. Bakit? Kasi kapatid, ang pinakamahalaga, nasunod mo yung sinabi ng Diyos. Kung tatanggapin niya man o hindi, nasa sa kanya na yon. Ang mahalaga, ikaw ay naging accountable sa Diyos at sinunod mo yung utos niya. Bagamat masakit, pero lagi mong titignan na si Lord naman ang inuna mo. Amen. Ngayon, kunyari, hindi talaga niya na-appreciate. Kunyari, may ganito kasing response eh. In-honor mo siya, pero parang ginagamit ka niya. Tama, mali. Hindi naman na tayo pinanganak kahapon eh. Alam naman natin kung totoo ang pagtanggap o hindi, di ba? Pero kapatid, alam mo, ang mahalaga sinunod mo ang Diyos kasi sabi po ng Psalms or Proverbs, our God is the Father to the fatherless. So kung hindi man nila tinanggap yung honoring na ginawa mo, lagi mong tandaan, ang Diyos ang higit na nakaka-appreciate sa ginagawa mo. Amen. Kaya yung pangako ng Diyos sa 10 utos that if you honor your mother and your father, God will definitely give you life. Kasi wala pong nakalagay doon na dapat i-accept nila. Amen. Ang mahalaga, sa POV mo, sa end mo, ipinarating mo ang dapat na iparating mo sa tatay mo. Amen. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon. Amen. Honor your father. Honor them. Amen. Di man nila na-appreciate, di man lang sila nag-thank you. Pero kapatid, you are grateful. Para sa kanila, di man nila tanggapin, kapak-apakan man nila, ang mahalaga, pinakita mo yung pinagagawa ng Diyos. Amen. Ulitin ko po, tatay ko kapatid, katibati ko pagdating sa faith. Tatay ko kapatid, talagang wala. Pero, pinili ko pa rin iparamdam ang pag-ibig ng Diyos. And that's how you honor your father. At naniniwala ako kapatid, bakit ako okay ngayon? Kasi maaga mang kinuha ang nanay at tatay ko, pinadama ko naman yung pag-ibig ni Kristo sa kanila. Amen. Yung nanay ko kapatid, namatay po siya. 8 years old ako or 7 years old ako. 8 years old ako. Pero kapatid, in my mind at in the best of my yung reminiscing ng memory ko or childhood experience ko, hindi ako naging disrespectful sa nanay ko. Niyayakap ko lagi nanay ko. Nasabihan ko lagi siya ng I love you. Na-appreciate ko siya pag may laruan siyang binigay sa akin. So, wala akong pinagsisisihan. Ang tanging regret ko lang is that sana nakita ko ng nanay ko ngayon na kahit papaano nailibre ko man lang siya kahit sa Jollibee, 'di ba? Pero in general or in totality, alam ko na pinakita ko sa magulang ko yung pag-ibig na dapat na ipinapakita. Amen. Kapatid, sana hindi ka ganito, ang galante mo sa iba pero pagdating sa pamilya mo, ang damot mo. Kapatid, hindi ganyan ang tama. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, ngayon, honoring your father, no? Gasino lang yan, kapatid. Ano bang gusto ng tatay mo? Ako kapatid, halimbawa, narinig ko gusto niya ng balot. O, gasino lang yan, bilan mo ng balot. Tatay ko kapatid, kasi kulot tatay ko eh. Papakita ko po sa inyo ha. Yung tatay ko kapatid, wala na po siyang buhok dito. Yan. Wala nang buhok to. Isipin niyo walang buhok yan ha. Ngayon, yung tatay ko, hindi pinapahaba niya po to hanggang long back. Kasi ang gagawin niya, itataas niya yan para itakip doon. Ganun po. So ngayon, ano po ang maintenance ng tatay ko? Ang maintenance po ng tatay ko ay hairspray. Doon po sa Watsons. Magkano yun? Parang ano yun eh. Basta set yun, dalawa. Around 200. Sabi niya, bili mo naman ako maintenance. So isa na yun. At pangalawang gusto niya, blower. So tingnan mo kapatid, imagine mo na ibigay mo yun at
Naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos dahil doon? Hallelujah. In that way, you are honoring your Father. Listen, 'di ba? Sabi po dito, listen to your Father who gave you life. Pakinggan mo yung sinasabi niya. Ulitin ko ang tatay ay man of few words. Ang tatay, kapatid, ay tahimik lang yan. Pero magkaroon ka naman ng discernment. Ano bang gusto niyan? Tignan mo naman yung damit niyan, baka butas na dito, palitan mo naman. 26 po. 26. Ay, hindi, 27. Ay, mali. Mali, sorry. 28. 28 po ako nang namatay. 2 years ago. Magti 3 years na. So, 31 na ako eh. Kaya nga, kapatid, di ba? Listen to your Father. Amen. Pakinggan mo yung sinasabi niya. Amen. Wait lang, may nanggugulo na naman. Bugs. Amen. So kung titignan natin, kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon na how to honor your father, pakinggan mo sila. Amen. Alam mo, kapatid, napaka-healthy ng relationship ng isang ama at anak at maging ang asawa na nakikipag-usap sa mga asawa nilang lalaki. Hingi ka payo, kapatid, alam mo, generally, no, nakita ko kasi generally, kahit naman nonchalant yan, kahit naman medyo may pagkamanhid yan, pero pag kailangan naman ng tulong mo, tinitignan naman yan na tutulungan ka. Alam mo, kapatid, namamangha po ako dun sa Malaysian na si Brother Danny po, isang Malaysian po, na pumunta dito sa church to minister. Alam mo ano sabi niya? Tinuturuan ko yung mga anak ko na tumayo sa sarili nilang mga paa. At the same time, nagpayo ako sa kanila na wag silang mag-aasawa kung hindi sila sigurado. Alam mo, kapatid, nagulat ako, sabi niya, you know what, may daughter, all of them are self-sustained. They have their own places. At hindi niya, kapatid, inispoil that tinuruan niyang magtrabaho. Malaysian Chinese to. Amen. So kung titingnan mo, kapatid, meron talagang wisdom ang isang tatay. Amen. Ang problema lang, kapatid, kasi mas tinignan mo yung mga pagkakamali nila kaysa sa yung pwede nilang ibigay sa'yo. Amen. Anong i-expect mo, kapatid? Hindi pa naman, halimbawa, generally speaking, hindi pa naman talaga kumikilala yan sa Panginoon, anong i-expect mo na magandang gagawin yan? Tama, mali. Kaya nga, hindi ba't dapat mas maganda na mas ipakita mo ang pag-ibig ni Kristo sa kanila kahit hindi tama ang ginagawa nila? Amen. Kasi, kapatid, sa totoo lang, si Kristo naman, ganun din yung approach natin eh. Naging mabuti kahit hindi tayo mabuti. Naging tapat kahit hindi tayo tapat. Kaya nga, kapatid, we love because He first loved us. Amen. So kung titignan natin, kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon is that honor your father as the Lord loves you. Amen. Ano ba ang na-receive mong pag-ibig mula sa Diyos, yun din ang ibigay mong pag-ibig sa kanila. Amen. Ulitin ko, marami po sa inyo, alam ko may hurt pagdating sa tatay. Amen. May sama ng loob. Amen. May pagod. Pero, kapatid, ganyan ka rin naman inintindi ng Diyos. Amen. Ulitin ko, hindi naman kailangan i-accept nila ang kailangan nagawa mo para sa kanila. Amen. Ngayon, kung in-accept nila, purihin si Lord. Ngayon, kung hindi nila in-accept, kapatid, mas patuloy mo pa rin tindihan. Bakit? Uulit-ulitin ko, kapatid. Sa tatay ko, minahal ko siya ayon sa kung paano ko minahal ng Diyos. Paano hindi ko mamahalin tatay ko, kapatid? Imagine nyo po, La Union to Cavite. Bali ba kung may straight, walang straight, kapatid, dadaan pa ako ng Pasay. Imagine mo, twice or thrice a week, babalik ako, La Union, balik Cavite, kuha pera, balik La Union, pag may nakuha, balik ulit ng Cavite, tapos, anong tawag dito? Intinde, diskarte, balik ulit ng Cavite, ng La Union, may naipon akong pera, balik ulit. Ganun buhay ko.
Hindi ko ba napakita yung pag-ibig ko do'n? Pag nandun pa ako kapatid, hindi ako nakakatulog kasi maya't maya may kailangan, maya't maya kailangan uminom ng tubig, maya't maya kailangan uminom ng gamot 24/7. Kapatid ko nga kapatid nagkaroon na ng ano, yung sobrang high blood ba, napintig na yung batok niya, hypertensive na, ilang taon pa lang. Kasi hindi kami nakakatulog 'pag nagbabantay kami. Pero kahit gano'n, hindi namin pinakita na hindi namin siya mahal. May mga pagkakataon hindi kami nagkakasundo kasi papainumin mo ng gamot, ayaw inumin. Lagi akong napunta dun sa iniintindi ko kasi may nararamdaman, Hindi madali, pero kapatid, naniniwala ako, ginawa ko yun para sa Panginoon, naranasan ng tatay ko yung pag-ibig na yun. At hindi po sayang yun kasi bakit? Kasi one day, magkikita kami ng tatay ko sa langit. Amen. Wala akong regret. Alam mo kapatid, bago pa po mangyari yung sakit ng tatay ko, napanaginipan ko na kasi napamatay po yung tatay ko. Napanaginipan ko na siya na kukunin siya ni Lord. Pero dahil ako ay lingkod ng Panginoon, hindi ako sumubok manalangin. Sabi ko, Lord, ayoko. Ilalabang ko to, sabi ko sa Panginoon. 3 months pa. Nabuhay pa yung tatay ko ng 3 buwan. Amen. Kung medyo off po yun sa topic, kapatid, next time ka na lang magtanong. Amen. Kasi hindi ako aalis sa topic na to. Next live na lang, ha? O kaya pagtapos nito, tsaka mo yung tanong. Pero kapatid, kung titignan natin, nagawa ko nga hindi malabang di mo magawa. Bakit ko nasabi? Nagawa ko kasi mas tinignan ko yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa pag-ibig na kaya kong ibigay. Kasi kung pag-ibig ko lang kapatid, naku, susuko ako. Amen. Kaya nga kapatid ako, alam yun ng mga taong malapit sa akin, sabi ko, ano bang pwedeng ibigay kay ganito bilang isang tatay? Kasi kapatid, di ko na magagawa yun sa tatay ko Di ba? Gagawin ko na lang sa iba. Amen ba? Ano bang pwedeng ibigay? Ano bang gustong pagkain? Ano bang gustong ma-receive? O nagsabi, o purihin ang Panginoon. Amen. Purihin si Lord. So hindi ko man nagawa sa tatay ko, nagawa ko naman sa iba. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Di ba? At ganun din kapatid, in-honor namin yung mga tatay dito sa church. At ngayon naman, anong ginagawa ko? In-honor ko po ang mga tatay na nanonood dito o nakikinig. Mahal ka ng Diyos. Amen. Ano ka lang, nagpapakatatag ka lang outside pero alam ng Diyos ang nangyayari sa'yo inside. Kaya mahal ka ni Lord. Amen. Kaya ikaw, bilang isang anak o bilang isang asawa, i-honor mo naman yan. Amen. Gasino lang kapatid, ang sabihan mo silang mahal kita pa. Gasino lang kapatid na kahit minsan pakinggan mo sila. Gasino lang kapatid na ibigay mo yung favorite nila. Kahit ba malareklamo yan kahit ba makulit yan Hindi nagkamali ang Diyos na ibigay yan bilang asawa mo at bilang tatay mo. Amen. Niloob ng Diyos at pagkatiwalaan mo ang Diyos. Kaya kapatid, dalangin ko, mas ipakita mo pag-ibig ni Kristo. Amen. And that's how you will honor your Father. Amen. Yan, tama yan, Doki, no? Ipanalangin mo. Kasi kapatid, panghawakan mo yung pangako ng Panginoon na kung ikaw ay kumilala sa Diyos, you and your household will be safe. Amen. Kaya kapatid nawa, no, hindi ko kasi alam kung naniniwala kayo sa mga pinagsasabi ko dito Pero kapatid, para bang ang hirap, no? Kuya Jerome, ba't ang hirap? Ba't kaya mo? Minsan kasi, siguro nag-iisip ko, parang too good to be true, no? Parang ganun. Pero kapatid, nagawa ko talaga Next month. Amen. Diba? Pexman po talaga.
Teka lang, hindi ko na-get yung tanong eh. Kapag servant, dapat di susuko kasi will ni God. Hindi, kapatid. Gusto ko i-rephrase ang sinasabi mo. Kapag servant ng Panginoon, isusuko ang lahat para sa Diyos. Amen? Kasi pag sinuko mo po ang lahat para sa Diyos, kakayanin mo dahil kalakasan na ni Kristo ang kasama mo. Amen? Okay lang, kapatid, hindi mahirap i-win yan. Ipakita mo lang na ipakita yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Amen ba? Kaya kapatid, again, sinasabi po ng Proverbs 23:22, listen to your father who gave you life. At the end of the day, tatay mo pa rin yan. Amen? At the end of the day, it is still the father that God gave you. Amen? And will God understand kung may galit ako sa tatay ko? So thank you po sa tanong mo. Ay, alam ko it takes courage para itanong yan. Amen? Alam mo kapatid, dalawa kasi yan eh. Pag may galit ka, no? Naniniwala ako kaya ka galit kasi nasaktan ka niya. Tama, mali. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Bible about forgiveness and about healing? Amen? Kapatid, ang isang tao, kaya sinasabi ng Bible, di ba, magpatawad ka. Dahil kapatid, pinatawad ka ng Ama mo sa langit. Amen? Ngayon, pag sinabi ng Diyos na magpatawad ka, it doesn't mean restored agad yung relationship. Amen? It means na ang puso mo towards him or towards her o kahit kanino pa naman yan, miski tatay mo yan, ay handa mo na siyang patawarin. Amen? Not me but my mouth. Oh, sige. Kahit na ganun. So, forgiveness ay POV yan ng sayo towards him. Amen? Eh ano naman yung healing? Yung healing, kapatid, hindi porket pinatawad mo na, magtitiwala ka na agad. Forgiveness, dapat ibigay mo as the Bible says. Amen? Pero ang healing, kapatid, it is something that needs to work out by that person. So kung titingnan mo, kapatid, magpatawad ka dahil utos to ng Diyos, dahil ikaw rin ay nakareceive ng pagpapatawad. Amen? Pero katulad ng pag-receive mo ng pagpapatawad, you need to work out your relationship to God. Amen? Ganun din. Kung siya, kailangan niyang i-work out na i-win ka ulit. Ngayon, paano Kuya Jerome kung hindi naman siya humingi ng tawad? Ulitin ko, ang kapatawaran ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa binigay sa iyo ng Diyos. Kung hindi ka pa man din niya, halimbawa, hindi man siya nag-sorry, wala naman siyang ginawa to work it out, kapatid, kailangan mong palayain yung sarili mo sa galit. Imagine mo, kapatid, makita mo lang siya, galit na galit ka na. Imagine mo, kapatid, maalala mo lang ginagawa niya, hindi ka na makatulog, siya ang saya-saya na niya. Nagets nyo? So, ibig sabihin, magpatawad ka, hindi dahil para sa kanya, kundi dahil para sa'yo, kasi nga, naka-receive ka na ng kapatawaran mula sa Panginoon. Amen? Ngayon, kung hindi man niya ibalik sa'yo, Diyos pa rin naman ang magpapala sa'yo. At alam mo, kapatid, sabi po ng Bible, kaya nga sabi ng Bible, vengeance is mine, says the Lord. So, siya na yon. Accountability na niya yun sa harapan ng Panginoon at mararanasan niya yung pagtutuwid at pag-humble sa kanya ng Panginoon. Pero ang mahalaga, nagpatawad ka. Amen? So, nagets nyo, kapatid. Ulitin ko po, may intindihan ka ba ng Diyos kung hindi mo pa siya kayang patawarin? Oo naman. Amen? Pero kapatid, hindi niya sasabihin sa'yo na huwag kang magpatawad. Lagi kang tuturuan ng Diyos at ipapakita sa iyo ng Diyos na kung paano ka pinatawad ng Diyos, ay dapat ganun din ang ginagawa mo sa iba. Amen? Kasi kapatid, ganun ako nag-workout. Ulitin ko ang dami pong nanakit sa akin, sa totoo lang. Meron tayong mga sugat, kapatid, na hindi natin malimutan eh. Tama ba? Tama po ba?
May mga sugat tayo na hindi na natin malimutan. May mga pains tayo kapatid na hindi na natin alam kung paano susolusyunan 'to, tama? Pero kapatid, magiging totally healed ka kapag ibinigay mo na 'to sa Panginoon. Ako kapatid dito nag-online ministry ako kapatid, ang dami pong nanakit sa akin. Pero pinipili ko na lang si Lord nga nagpapatawad, eh. Amen. Ang dami na pong namahiya sa akin. Pero lagi kong sinasabi si Lord nga nagpapatawad, eh. Ang dami na pong nanloko sa akin, ang dami na pong nanakit. Pero lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, 'di ba ikaw nga nagpapatawad, eh. At hindi ako talo dun. Mukha lang. Sa paningin nila, ganyan, uto-uto naman yan, eh. Ganyan, ang lambot naman ng puso niyan, eh, 'di ba? Minsan isipin nila, walang pride yan, yan. Ite-take advantage ka nila, 'di ba? Pero hindi mo alam, hindi nila alam. Nag-usap na kasi kayo ni Lord. Ngayon, kung uulitin man nila ang lahat ng yun, hindi man ako makaganti, si Lord naman ang gaganti para sa akin. Amen. Kaya nga kapatid, ang isa sa mga dalangin ko, Lord, wag nila maranasan yung consequences, kaya palambutin mo na yung puso nila. Kaya nga tingnan mo si Pharaoh kapatid, hardened ang puso. Tama, mali? Hardened yung puso niya, eh. Imagine mo, binigyan siya ng 10 pagkakataon na makapagbago ng puso, hindi siya nagbago. Ano pang malala, hinabol pa niya. O ano nangyari ngayon? Tapos ang buhay niya. 'Di ba? Ulitin ko, hindi man siya nag-sorry, hindi siya nakipag-reconcile kapatid. Basta si Moses, ginawa niya lang ang pinagagawa ng Diyos. O ano nangyari? Sinong talo? Yung inapi o yung nang-api? 'Di ba? Kaya kapatid, hindi maganda, I mean, wag mong isipin na, "Ay, hindi ako nakaganti, tingin ko, Kapatid, ang mga nagpapakababa ay inaangat ng Diyos at ang nagmamataas ay binababa ng Diyos. Tandaan mo 'yan. Kaya kapatid, kaya nga hindi hindi po imposible na hindi ka gumawa ng tama, eh. Kasi nga 'pag naintindihan mo kung paano kumilos ang Diyos at kung paano ang nature niya, hinding-hindi magiging matigas yung puso mo, eh. Amen. At itong topic na 'to, it's more than about fatherhood, It is more than about anything. Ano na 'to, basic principle na 'to ng buhay. Kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Sobrang basic. Halimbawa ngayon, alam ko po sa kalagitnaan natin may nagsalita sa'yo ng mali, tama? Hmm. Hindi ka gumante, sabihin na natin. Anong tinanim mo? Hindi ka gumante. Oh, anong aanihin mo? Hindi wala nang gaganti sa'yo, tama, mali? Mas payapa ka. Kahit ano bang sabihin nila, eh. Bakit mo kailangang i-prove ang buhay mo kung sa mga bagay naman, nakita naman ni Jesus na totoo ka? Amen. Ngayon, kung may nagsalita sa'yo ng mali at tama naman yung sinabi nila, di tanggapin mo para itama mo buhay mo. Amen. Ngayon, 'pag nagtanim ka ng paghihiganti, anong aanihin mo? Paghihiganti din, 'di ba? Imagine mo kapatid, halimbawa nagsalita ka, pinagsalitaan ka. Minsan kaya, alam niyo ba, 'di ba, alam niyo 'to, yung mga narcissist. Imagine mo kapatid, ikaw na yung inapi, ta's nung gumanti ka, ikaw na ngayon yung nang-aapi, 'di ba? Ano palang mas maganda, manahimik na lang at ipagpasa Diyos mo yan lahat. At naniniwala ko one day, ang lahat ng mga nagpapakababa ay iaangat ng Diyos. Amen? 'Pag narcissist kausap mo kapatid, naku, talo ka talaga diyan. 'Di ba? Talo ka, sure ako. Wala kayang nanalo sa narcissist. Imagine mo kapatid, binubuyo ka o inuudyok-udyokan ka. Udyok-udyokan ka para gumanti ka, nung gumanti ka, tignan mo, tama ugali mo, pangit talaga, 'di ba? So, ang mas maganda pala na manahimik na lang tayo at ipagpasa Diyos natin. Amen. Ngayon, yan katulad ni Tina, ipatawarin mo na, ex mo na, eh. Amen. 'Pag ex na, pagpapatawad pero hindi magtitiwala agad. Amen. Kaya kapatid, parang 'pag may narinig ka narcissist or ex ko kaagad, alam mo kapatid, tunay na napatawad mo na siya 'pag hindi mo na siya
naaalala. Amen. Alam mo, ganun ang confirmation ng pagpapatawad eh. Amen ba? Ang confirmation po ng pagpapatawad ay, alin? Pag nakita mo na siya, hindi ka nagalit. Amen. Mas makikita mo pa na alin? Nakahabagan siya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Thank you, Jesus. Kaya kapatid, again, babalik tayo sa mga tatay. Hindi man perfect ang tatay, pero deserve nilang patawarin din sila. Ngayon, kung gusto mo umayos tatay mo, o kaya naman asawa mo, gusto mo umayos kapatid, daanin nyo sa tamang usapan. Ngayon, kung hindi pa nakikipag-usap sa'yo, di sabihin mo sa Panginoon, Lord, palambutin mo nga puso nito. Alam mo kapatid, wala pong matigas na tinapay sa mainit na kape, tama? Ganun din po sa puso, walang matigas na puso sa mainit na pananampalataya. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Kung ang tindi ng faith mo kapatid, ang tindi na ng panalangin mo para sa Kanya, ang tindi na gusto mong magbago buhay niya kapatid, hindi ka ba naririnig ng Diyos? Amen? Tingnan mo yan si Ate VJ. Ayan o, Ate VJ kapatid, yan VJ. VJ Cool 8 mo. Makulit yan si Ate VJ dati eh. Amen? Pero alam mo kapatid, gustong-gusto ko yung testimony niyan. Dapat susugurin niya na yung asawa niyan. Amen? Dapat talagang magkakagulo na buti na lang ginamit ng Diyos yung anak niya at ang CCF. Amen? Imagine mo, sa hirap ng kanyang pagpapatawad, minsan na nga lang umattend ng CCF, forgiveness pa yung topic. Tama ba, TBJ? Hindi ko yun malilimutan kahit ilang buwan nang nakakalipas yun. Imagine mo, ganun kumilos ang Panginoon, di ba? Hirap mo magpatawad, tapos magpumunta ka ng simbahan, anong mangyayari? Forgiveness yung topic. Amen? At kinausap siya ng anak niya na ganyan-ganyan, etc. etc. So, nasa sa kanila na yon. Pero, anong ibig ko sabihin? Tinuruan siya ng Panginoon. Amen? Kung legal remedy man lang din, si Ate VJ may laban, pero hindi niya pinili. Amen? Kasi hinayaan niya ang Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, alam mo, ang pananalangin ay hindi po, amen, hindi po sign ng mahina ka. Kung pinili mong hindi, kung pinili mong hindi lumaban, kung pinili mong hindi, anong tawag dito? Makisawsaw o kaya naman makigatong, etc. etc. kapatid. Tama. Tama ka. Amen. Bakit? Kasi nga, pinili mo ang kaparaanan ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin kapatid, lagi mong piliin kung ano ang nais ng Diyos. Kasi pagdating doon, hindi ka talo, kundi panalo ka pa. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon na mahirap magpatawad, oo. Pero ito ang tamang gawin. Mahirap ang kalooban ng Diyos, pero ito ang tamang gawin. Amen. At alam mo kapatid, nakakaganda ng buhay pag nire-respeto yung magulang. Hindi na ako magsasabi ng tatay lang, pati nanay. Gusto ko pong i-ano dito. Gusto ko pong idamay no, yung nanay. Ano pong sabi? Ano mo kapatid, matalino talaga yung Proverbs eh. Matalino si Solomon. Wisdom to ni Lord. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Sobrang dami na ngayon kapatid, ibinibigay ang kanilang mga nanay sa home for the aged pag hindi na kayang alagaan. Do not despise your mother when she is old. Kapatid, kung hindi mo kayang alagaan nanay mo dahil matanda na siya, huwag kang mag-expect na may mag-aalaga sa'yo pag matanda ka na. Nagiging tapat po ako sa inyo. Bakit ko
gustong sabihin to sa'yo. Lola ko kapatid, stroke patient. Ang daming discussion sa bahay, dali na sa home for the aged. Pero sabi ko, hindi, ako na lang mag-aalaga. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa lola ko. Lagi siya tinatakot. Sa home for the aged ka na lang, sa home for the aged ka na lang. Sabi ko sa lola ko, ako magbabantay sa'yo. Mag-alala, hindi kita bibigay dun. Ito verse, Proverbs 23:22. Sabi ko yun sa lola ko, sabi ko, hindi kita ibibigay dun, no? Sabi ko, ako na lang. Kaya kapatid, buong college life ko, may gala ako, oo, pero lagi akong uuwi. Kasi walang kasama lola ko eh. Kaya kapatid, totoo yan. Ang dami ngayon kapatid, they can despise their mother. Imagine mo kapatid, meron nga dito senior citizen nag-open sa akin eh. Kinalimutan ako ng anak ko, kinalimutan ako ng asawa ko. Pero ano sabi ko? Okay lang po yan ate. Wala na akong mama, kaya ipipray na lang kita bilang nanay ko. Amen. Again, kahit iset aside mo yung pagiging biblical, kahit iset aside mo muna kapatid yung pagiging Kristiyano, morality-wise, moral po ang nag-aalaga ng mga magulang nila. Amen. Kaya kapatid, minsan, di ba, ito naging argument to eh. Responsibilidad ba ng anak ang kanyang magulang? Naging argument yan, tama? Kapatid, technically speaking, hindi mo na sila responsibilidad kasi nga, may buhay ka na binubuhay. Pero, biblical speaking, you need to honor them. Hindi man ibigay ang lahat ng pangangailangan nila, pero ibigay mo yung dapat na para sa kanila. Amen. Kapatid, respeto unang-una. Hindi porket kumikita ka na, wala ka ng pakialam. Amen. Pangalawa, financial. Matiis mo ba na magutom sila? Kung makalibre ka sa tropa mo, wagas. Pero pagdating sa nanay mo, hindi mo siya lang malibre. O tatay mo, hindi mo man lang malibre. Anong sabi po ng Bible? Ang hindi lumilingap sa sarili niyang pamilya ay worst pa sa unbeliever. Tandaan mo yan. Naninero mo na ako kapatid kasi iba po yung ini-impress sa akin ng Diyos ngayon eh. Amen. Ulitin ko kapatid, hindi po perfect mga magulang natin. May mga lapses sila. Pero minsan sa buhay nila kapatid, hindi ka nila pinabayaan. Amen. Minsan sa buhay nila kapatid, binuhay ka pa rin nila. Amen. At kaya ka nariyan, dahil pa rin naman sa kanila. Ulitin ko, mabubuhay ka ba dito kung hindi dahil sa kanila? Ulitin ko hindi perfect, pero you have the choice to honor them. Again, nasa 10 utos yun. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, amen, sundin mo utos ni Jesus. At ito pa may kalakip na pangako. Tingnan mo si Jesus. Amen. Ano sabi niya? Bago siya umakyat sa langit bago siya pumunta sa langit, pwede naman hindi niya gawin, pero ginawa pa rin niya. Ina, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Ibinilin pa si Maria. Para maging example sa'yo kapatid na wag mong pabayaan yung anak mo. Tama yung Proverbs, do not despise your mother when she is old. Dito po sa community namin kapatid, marami po talaga na hindi naman talaga tama ang pamamaraan ng isang magulang sa pagpapalaki. Ang dami dito kapatid, pinapabayaan anak nila, pinapahiya yung mga anak nila. Pero kapatid, ang tamang gawin, ituro mo dun sa inaapi na mahalin pa rin nila ang magulang nila kasi yun ang utos ng Diyos. Ulitin ko, hindi man ibalik ng pamilya mo yung pag-ibig na binigay mo, ang mahalaga na ipakita mo sa Diyos at ang Diyos na ang bahalang magbalik sa'yo. At alam mo kapatid, ang pag-ibig nakakapagbago ng buhay yan. Amen.
Imagine mo, inapi-api ka na, mahal mo pa rin. Hindi yun pagiging manhid, kundi pagiging masunurin yun sa Panginoon. Ngayon kapatid, minsan kasi ang pag-ibig sa'yo o ang definition ng mahal sa'yo, yung magpapaka-sacrifice ako, it is less me. Hindi naman kapatid, kasama po sa pag-ibig yung rebuke, kasama po yung sa pag-ibig yung disiplina, kasama po yung sa pag-ibig yung pakikipag-usap ng tama, kasama po sa pag-ibig na hindi mo kailangang ibigay lahat, kundi dapat turuan mo rin sila. Amen. 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 Di ba kapatid? Kaya, dalangin ko sa'yo, family is always your first ministry. Kaya nga kapatid, tingnan niyo po Alam niyo po marami po tayong ministry, no, at salamat po sa Panginoon. Katulad niyan, may mga nag-send po ng diamond, so meron ng $1 dito. So tumutulong tayo sa mahirap kapatid, tama. Pero alam niyo po, mini-make sure ko muna bago ako magbigay ng bigas sa iba, tinitignan ko muna yung bigasan namin. Pero alam mo, purihin naman din ng Panginoon kasi sagot na ng kapatid ko yung bigas namin sa bahay. Amen. So sabi ko, buti may bigas na dito. At least kung meron kami, wala na akong feel bad na magbigay ng bigas sa iba. Gets mo? Titignan ko muna yung bahay namin. Baka mamaya bigay ako ng bigay sa labas. Tapos pagdating dito sa bahay, visit na pala sila sa akin. Gets mo? Unahin mo pa rin pamilya mo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ko, bago ako magbigay, titignan ko muna kung meron pa kaming century tuna. Di ba? Amen. O, ganun ulit kapatid. Yan, Kimi. Kapangalan mo pa kapatid ko, Kim din eh. Di ba, paano yung kapatid mo hindi ka nire-respeto? Ganun din sa akin. Pero kapatid, ulitin ko, ang lagi kong tinitignan ay yung pag-ibig ng Diyos. So ngayon, hindi man niya ako respetuhin. Oo, masakit. Alam mo kapatid, dumating sa point na hindi ako nagsalita. 5 araw yun. Talagang sinasabi ko, Lord, ang sakit pa rin, ang sakit pa rin, ang sakit pa rin, sobrang sakit pa rin. Di ako na-imik, dito lang ako sa kwarto, bababa ako, alis ako, wala akong imik. Pero kakasabi ko sa Panginoon kapatid, hinil ako ng Diyos. Ako na unang nakipag-usap. Amen. May nawala ba sa akin? Wala. Nadagdagan pa ako ng kapayapaan. Kung iniisip niya na, ay, ano lang yan, malambot yung kasi ang puso ng kuya ko eh. Akala niya lang yun, diba? Akala niya lang yun na ganun-ganun lang. May ginawa na kasi si Lord eh. Kaya naniniwala ako na ano man ang tiniis ko, ay kapalit ng pagpapala mula sa Panginoon. Again, hindi mo man ma-receive yung respeto, hindi mo man ma-receive yung pabor, hindi man nila ipakita sa iyo ang pag-ibig, ang mahalaga, ang pag-ibig ni Kristo, ang ibinigay mo. Amen? Kaya tatanggap ka ng pag-ibig din na nagmumula kay Kristo. Amen? Kasi kung sarili mo lang kapatid, mapapagod ka talaga. Kaya nga anong sabi ng Bible? Kay Jesus kapatid, it is streams of living water. So ibig sabihin, mula sa langit, dadaloy ang pag-ibig ng Diyos, papalabas. So ano ang ibinigay mo? Yung pag-ibig na hindi nauubos. Kaya pag binigay mo to sa iba, tanggapin man nila o hindi, ang mahalaga, pag-ibig yan ni Kristo. Amen. Si Lord na bahala doon kung tatanggapin nila o hindi. Pero ang mahalaga, hindi punuhan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. Kaya nga kapatid, wag mong gawin ayon sa'yo. Amen. Wag mong gawin ayon po sa kakayahan mo, gawin mo ayon sa harapan ng Panginoon. Again, ang pag-ibig kasi, kasama po yung rebuke. Sabi po, di ba, rebuke is always better than secret love. Ano pa? Ang pag-ibig, kapatid, ay nagtutuwid. Ang pag-ibig, do not keep the record of wrong. Ang pag-ibig daw, patient. Ang pag-ibig daw ay pinipili ang tama. Di ba? So, ibig sabihin, kapatid, hindi lang yung typical na alam mong pag-ibig. Kasi feeling ko kapatid, pakiramdam ko lang ang generally wise, ay general meaning sa'yo ng love, yung love lang na puro bigay, 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 hindi kapatid.
kaakibat din yung pagse-set mo ng buhay sa kanila, pagse-set mo ng expectation sa kanila, pagbibigay mo ng respeto, pakikinig mo sa kanila, pagbibigay mo ng sarili mong opinyon, kasama yan lahat. Amen. Kapatid, hindi mo dapat kinakaawaan o humihingi ng pag-ibig kasi kapatid, ang pag-ibig hindi mo kailangan ipakiusap. Kung mahal ka talaga niyan, ibibigay. Ngayon, kung umabot ka na sa nakikiusap ka, hindi na at nagkabalikan kayo, hindi pag-ibig binigay niyan. Awa na lang at masakit 'yon. Imagine mo pag di na siya naawa sa'yo, talagang iiwanan ka na niya. Amen. Ano po ako, magaling din ako magpayo sa pag-ibig. Kapatid, hindi mo dapat kaawaan ng pag-ibig, no? I mean, hindi mo dapat hinihingi o yung nagmamakaawa ka para lang mahalin ka niya. Eh, in the first place, kung mahal ka niyan, ibibigay niya dapat. Amen. Amen ba? Kaya kapatid, maawa ka sa sarili mo. Si Lord nga, binigay yung pag-ibig niya sa'yo. Alam mo, yun yung mas greater. Kaya mas makita mo na ang pag-ibig o ang pamantayan ng pag-ibig mo para sa iba ay ang pamantayan ng pag-ibig na binigay sa'yo ni Jesus. Amen. Dahil kapatid, ang pag-ibig ay hindi lang I love you. Minsan kasi pag nag-I love you sa'yo, feeling mo siya na eh. Tama ba? Ang pag-ibig kapatid, kasama po yung pagtitiis. Amen. Kaya nga payo ko po dyan sa mga ano dyan, mga babae dyan ha. Kapatid, wag naman basta-basta mong ibigay yan. Amen. Alam mo, sa isang lalaki kapatid, kung talagang mahal ka niyan, iwiwin ka niyan. Amen. At hindi po na-appreciate. Pangit yung term na hindi na-appreciate. Kapatid, tandaan mo, ang lahat ng bagay na mabilis nakuha, mabilis ding bitawan o mabilis ding mawawala. Kaya kapatid, kung halimbawa, syempre, kailangan mo ng discernment sa Panginoon. Lord, ano ba to? Ganito ba to? Totoo ba to? Seryoso ba to? Ganyan. Ngayon, hindi dapat pilitin ka, madaliin ka. Bakit ba minamadali ka? Di ba dapat ang pag-ibig ay nag-aantay? Sabi po ng Bible. Ang pag-ibig ay patient. O bakit ka minamadali? Di ba? So, kung hindi mo pa talaga nararanasan hindi pa talaga kino-confirm ng Panginoon sa'yo, bakit kailangan mong pilitin? Ngayon, balik tayo dun, bakit mo kailangan hingiin kung dapat naman ay ibinibigay sa'yo ng walang kahit anong criteria? Tama mali? Amen. Honoring your father, napunta sa love life kasi ito si Tina, tanong ng tanong eh. Amen. Pero ganun din kapatid, kahit naman sa aspeto mapapamilya, mapakaibigan, kapatid, hindi po dapat kailangan i-beg. Ano ba Tagalog ng begging? Tina ikaw rin, marupok ka rin, dapat nga binlock mo na yan di ba? Ewan ko rin sa'yo. Yun, magmakaawa. Ayan, thank you. Di ba, hindi po kailangan magmakaawa. Amen. Pwedeng makipag-usap, pero hindi magmamakaawa. Kasi kapatid, kung nagmamakaawa ka na sa pag-ibig, oo, maaring pwede mong ma-win back, pero ang pangit naman ng nawin mo siya dahil nagmakaawa ka lang. Kapatid, sa totoo lang ngayon, aminin niyo, di ba? Pag di ka bumalik sa akin, sige ka, kukunin ko na yung buhay ko. May pag-ganon pa kayo. Binlockmail nyo pa. Paano na ako? Pag hindi mo ko pinili, wala na ako. Paano naman yung kabila? Gets mo? Paano naman siya? Diba? Ulitin ko hindi po ganun yun. Ang pag-ibig, freely binibigay. Amen? So, ganun din. Babalik tayo dito. Amen? Balik tayo dito sa topic natin. Stick tayo sa topic natin. Ganun din po sa mga magulang nyo. Amen? Diba? Sa mga magulang nyo kapatid, huwag nyo namang hayaan na yung magulang nyo nagmamakaawa pa sa'yo. Imagine mo kapatid, nagpaparinig pa. Sana naman magbayad nitong bill. Kapatid, kung may pang-ambag ka naman dyan, di mag-ambag ka. Amen?
Sana naman may magpa-manicure ng kuko ko. Kapatid, kailangan pa bang umabot na magparinig, eh, hindi ba't alam mo naman kung anong dapat mong gawin? Tatay ko gano'n dati, eh, "Parang paubos na 'tong gamot ko, sana naman may bumili." Dapat hindi naabot ng gano'n, amen. Kung talagang mahal mo 'yan, pagmamasdan mo 'yan, titignan mo 'yan, ano bang kailangan nito? Amen. Kaya ako kapatid, naku, ayoko nang ulitin yung ginawa ng pamilya, extended family ko sa'min. Dahil sa pera pinagkanulo kami. Alam mo ba kapatid, imagine mo ako yung kinasuhan, sila yung nangupahan. Nung 'di na sila makabayad, ako na yung may kaso sa barangay, dahil lang sa pera. Kaya sabi ko hindi ko na yun uulitin. Amen. Sabi ko kung ako man ay biyayaan ng Diyos, hinding-hindi pera ang sisira. Kaya ako kapatid, minsan mahirap, mahirap talaga. Pero mas pipiliin ko na mabuo kami kaysa naman sa mawala na naman sila. Amen. Kaya gano'n din pamantayan ko sa buhay, 'di ba? Family first, amen. At yun din po yung sinabi ng tatay ko sa akin. Tatay ko po, Alpha Phi Omega. Kaya hindi ako puwedeng sumali ng ibang mga fraternity kasi ano ko, may tawag dun, royal blood. So, Alpha Phi Omega po yung tatay ko. Alpha Phi Omega nung panahon nila, maganda pa yung panahon nila, eh. Yung ngayon kasi fraternity, hindi na brotherhood, hazing na, 'di ba? So, hindi na yung gano'n, dati brotherhood talaga yun, 'no? So, ngayon yung Alpha Phi Omega tatay ko, nagkaroon po ng riot sa St. Louis University, 'no? Nung nagkaroon ng riot kapatid, tatay ko na-ospital, walang tropa niya ang pumunta. Ang pumunta lang tatay niya. Kaya sabi niya sa akin, "Jerome, alam ko marami kang tropa, pero 'wag mong kalimutan pamilya mo dahil sa tropa." Kaya sabi niya, "Na-ospital ako, walang ibang kasama kundi tatay ko na lagi akong binubugbog, na lagi akong pinagsasabihan, pero mahal pala ako." Amen. Kaya kapatid, 'wag mong pagpapalit pamilya mo kahit saan, amen. Sabihin na nating hindi ka naka-receive ng pag-ibig diyan, hayaan mo na kasi si Lord naman ang magbabalik sa'yo ng pag-ibig na hindi mo natanggap. Amen. Ako po ay nakikipag-usap kapatid sa mga kapwa ko na Kristiyano, sa mga kapwa ko na naka-receive ng pag-ibig ng Diyos. So yun po ang principle ng Diyos, na kaya nga hindi mo dapat ibigay yung sarili mong pag-ibig kundi ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Ang sarili mong pag-ibig ay ilagak mo sa Diyos. Amen. In terms of the ministry, love of the Lord pa rin. Kaya nga kami kapatid dito, 'di ba? Hindi man mag-thank you, hindi man ibalik yung pabor. Kaya nga may nagsasabi, may nagtanong pa nga, "Kuya, may bayad ba counseling?" Wala, 'no, ba't ako magpapabayad, niligtas nga ako ng Diyos, Gets nyo? So ibig sabihin kapatid, hindi mo na hinahanap sa tao yung pabor, kundi hinahanap mo na sa Diyos yung pabor. Amen. So kaya ganun din kapatid, kung hindi man na-appreciate ng magulang mo yung mga pinaggagawa mo, hayaan mo, na-appreciate naman yan ng Diyos. Amen. Ang mahalaga pa rin at the end of the day, in-honor mo sila. Proverbs 23:22, "Listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old." Kaya sa lahat po ng magulang diyan kapatid, hindi man kayo na-appreciate ng mga anak niyo, ako naman na-appreciate ko kayo. Amen. Ako po sobrang salamat sa Panginoon kasi wala na po akong nanay, wala akong tatay, pero ang ministry ko naman punong-puno ng nanay at tatay. Amen. Kaya kapatid, kung titignan niyo po, sobrang may special place talaga sa akin yung mga nanay at tatay, wala ako, Kaya kapatid, may mga kinomit po ako katulad niyan, tingnan niyo po, yung mga tinutulungan po natin, stroke patient, stroke na nanay, mag-ina na bulag sa cancer, yung isa pa may katarata. Sabi ko, salamat sa Lord. Ngayon nagpe-pray ako na ma-support ko naman yung isang nanay na merong anak na may special needs. So lahat pa rin madadaan sa prayer. Amen. Pero yung hindi ko nagawa sa nanay at tatay ko,
gusto kong gawin para sa iba. Amen. Kasi dun ko lang naman maibabawi eh. Dun ko lang din naman maipapakita. Amen. Ang maganda naman, pag ginawa ko naman din sa kanila, hindi naman ako napurihan, kundi si Lord pa rin. So kumbaga, na-hit ko yung 2 goals ko. Mapurihan ng Diyos, magawa ko yung hindi ko nagawa sa mga magulang ko. Amen. So, hindi ako nawalan. Panalo pa ako. Amen. So, ganun ka din. Kaya nga kapatid ako, naku, hanggat nabubuhay ang mga magulang nyo, i-honor nyo na. Hindi yung pag nasa kabaong na, sana pala, nilibre kita ng Jollibee. Tapos mag-eulogy ka. Ay, hello po ate. Oo, mag-eulogy ka. Nung nabubuhay pa yung nanay ko, mahal na mahal ko siya. Ma, salamat po sa lahat ng mga pagpapagal mo sa akin. Pa, salamat po. Dahil hindi mo ako pinabayaan, pero nung buhay, hindi mo man lang makamusta. Ako, wala na kayo matatago, kapatid. Halos funeral service, marami akong inattendan. At alam mo anong pinakamasakit na narinig ko? Sabi nung anak, maraming salamat po sa mga taga-JIBC. Pag naalala ko, naiiyak ako eh. Pero sabi niya, salamat po sa mga taga-JIBC kasi kayo po yung kaligayahan ng nanay ko. Nagpapatulong siya sa akin. Ito sabi, nagpapatulong siya sa akin na ibaba ko siya sa hagdanan, hindi ko siya pinansin. At yun po yung pinagsisisiyak. Sabi niya ganun. Pero alam mo kapatid, yung nanay na yun na namatay, naku, ako pa nag-MC. Di ba, 80th birthday niya, kanyari ngayon, 80th birthday niya, after 1 month namatay siya. Ngayon, sabi ko tuloy, di nag-gather yung mga senior ng church. Kasi ako po kapatid, nag-MC po ako sa birthday yan. Tapos, ang mga kliyente ko kapatid, mga senior citizen, ewan ko ba? Kasi meron akong pinagbigyan na mag-MC ako sa 60 years old. Dumami po kliyente ko sa church lang naman, within the church. Ngayon, etong MC ko, nag-MC ako, 80th birthday. Tama ba ako? Tama, 80th birthday. Ay, hindi. 70th birthday. Nag-MC ako. Tapos sabi niya sa akin, salamat Jerome ha. Sabi niya, tuwang-tuwa talaga ako sa'yo kasi pinagbigyan mo ako. Sabi ko, naku, wala po yun kasi wala na po akong lola. Sabi ko, okay na po yan sa akin. Ganyan. Tinamatay. Nagbilog yung mga may senior. Sabi ko, sana po kunin niyo pa rin po ako. Kasi may isa nagsabi, naku, baka huling birthday ko na. Mga matanda tong kausap ko Kaya hindi na sila takot mamatay, may Jesus na sila. Pero sabi niya, ayoko nang kunin si Jerome. Baka huling birthday ko na. Sabi ko, ako yung nag-preside sa funeral. Sabi ko, sana po, hindi po ito yung end ng karir ko. Pero biro lang naman. Hindi ko naman karir yung pag-MC, kapatid. Hindi ko naman karir yung pag-MC. Pero sabi ko, sana po kunin nyo pa rin po ako. Kahit na po, ito na po ata yung huli kong pag-MC, sabi ko. Kaya yung anak, tawa ng tawa sa akin. Sabi niya, salamat ha, pinasaya mo magulang ko. Sabi niya, kaya nung nag-ano ko, tawa rin ng tawa yung anak. Kaya sabi nung nanay, sobrang saya daw ng nanay niya sa JIBC. Pero totoo, huling karir ko na. Wala nang kumuha sa akin MC eh. Ilang taon na, 2 taon na to, 3 taon na, wala nang kumuha. Kasi kapatid, alam mo, pang nanay kasi talaga ako. Magaling ako magpatawa ng nanay eh. Sa totoo lang. Galing ko magpa-games. Imagine mo kapatid, ang prize ko, Lola Remedios, ganyan, salon pass. Yung mga prize ko sa mga nanay eh. Dahil dyan, nanalo po kayo. May isang pack po kayo ng Lola Remedios. Ganyan pa ako mag-MC. Dahil dyan, ikaw ang Miss Salon Pass. Ganyan. So, tawang-tawa yung mga nanay. Sabi ko, hindi ka ba na-offend? Hindi ka ba na-offend?
Hindi, ba't naman ako ma-open, game ako 'no. Pinag-e-MC ako sa mga pageant ng senior. Naku, tawa ng tawa kasi nga makalola po ako, makalola tapos makananay pa, 'di ba? So alam ko na yung dapat yung gawin. Pero again, wala na, huling career ko na ng pag-e-MC. So sana kunin niyo pa rin ako 'no. Pero again, tingin mo sa gano'ng kaparaanan, na-honor ko pa rin naman sila, amen. Kaya nga sabi ko nga sa Panginoon, "Lord, kinuha mo man yung mga magulang ko, pero hindi mo kinuha yung pagkakataon kong mag-minister sa mga nanay at tatay." Amen. Kaya kapatid, alam niyo po, marami pong sa Diyos po lahat ng papuri't pagsamba 'no. Meron pong biglang kakausap sa akin, sabi niya, kaya ako po natatawag din Pogi, Sabi, "Pogi," ano, siyempre nanay 'di ba 'pag gano'n nanay, sabi, "Pogi, salamat dun sa binigay mong bigas." Sabi ko, "Okey na yung Pogi." Sabi ko, "Kay Lord yung bigas, sa'kin yung Pogi." Amen. Meron pa isa, "Uy, salamat dun sa grocery, puro mga nanay halos." Si Tatay Paking, yun Tatay Paking 86, naku kinamusta ko, sabi ko, naawa nga ako dun, kasi tsaka ako nagkukuwento. Pero nung kinamusta ko, sabi ko, "Kamusta ka ba?" 87 na yun kapatid. Sabi ko, "Huwag kang mag-alala, ako naman anak mo dito, hindi sumasama sa kanya, yung mga anak niya." Pero alam mo kapatid, si Tatay Paking, naku, ako hindi ako tsismoso pero may narinig ako, na nakain ako kwek-kwek. Tatay Paking 'to, pakita ko yung 87 years old naming tatay sa church. Nakain ako kwek-kwek, ay naku kwek-kwek. Ngayon, merong bagong laya kumakain ng kwek-kwek, sabi niya, "Uy, Tatay Paking, sabi niya. Tinitignan ko lang siya, sabi niya, "Alam mo ba nung kabataan niyan, ang dami niyang babae," sabi. "Alam mo ba matindi yan nung kabataan niya kasi kinakatakutan niyan dito," mga gano'n. Ta's napaisip ako, sabi ko, "Totoo kaya yung pinagsasabi nito?" Wala naman akong dahilang hindi maniwala kasi ex-convict yun, Sabi ko, "Bakit gano'n? Di ko man lang maramdaman na gano'n siya," sabi ko. Pero alam mo anong sabi ni Tatay Paking sa'kin, sabi niya, kasi 'pag matanda na paulit-ulit na lang yun kapatid, pero sabi niya sa'kin, sabi niya, "Alam mo ba sinabihan ko yung asawa ko," sabi niya, "Ako nagbabago na ng buhay." Sabi niya, "Wag naman puro alak-alak," sabi niya. Sabi ko, "Mukhang totoo nga, Kasi kung paano siya mag-correct, matapang. Sabi ko, mukhang totoo nga 'no. Pero binago ng Diyos. Sabi kaya pala may kumakausap sa'kin, "Uy, sa inyo na pala nagpupunta si Tatay Paking 'no, hardinero niyo pa." Sabi ko, "Thank you Lord." Ang tindi pala nung testimony dati pero nagbago ng buhay. Imagine mo 86 kapatid, huli ba yun? Huli na ba siyang nagbago? Hindi. Binago ni Lord yung buhay niya. Kaya nga, honoring pa din. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, napakahalaga nun. Amen, honoring pa din. At the end of the day, honoring pa din ang mahalaga. Amen. So kaya kapatid, dalangin ko sa'yo kung ikaw ay may tatay, maging sapat na 'tong devotion natin na i-honor mo naman yung tatay mo at gano'n din yung nanay mo. Amen. Ngayon kung ikaw ay anak, i-honor mo kung ikaw ay asawa, i-honor mo rin yung asawa mong babae, asawa mong lalaki. Amen. Kasi mahalaga yan. Kaya ngayong gabi kapatid 'no, bagamat napasarap ata yung kuwentuhan natin, dalangin ko sana, na-honor ko naman yung mga tatay 'no, amen. Kaya let me pray for the fathers 'no. Ngayon kung hindi na kung may tatay ka kapatid, receive mo 'tong panalangin 'to para sa kanila. Sabihin mo, "Lord, gawin mo rin 'to sa tatay ko." Amen. So we will pray for sa mga tatay. O aming Diyos na dakila at banal, we honor po lahat ng tatay na narito ngayon. Lord, alam niyo po na hindi po madali ang maging tatay. Most likely, sila po ang provider ng family. Most likely, sila ang mas nakakita ng mga problema ng pamilya. But Lord, right now, ang gusto po namin ay katulad ng puso ni Jairo, na hinanap ka kasi may problema sa pamilya. Na inuna ka at nag-humble sa'yo kasi gusto niyang mabuhay ang kanyang anak. Kaya Lord, I pray
And I anoint, Lord God, na ang lahat ng tatay na nakakarinig dito at mga tatay ng aking kapatid at maging mga asawang lalaki ng aking mga kapatid, I pray and declare, bigyan mo sila ng faith na nagmumula sa iyo. Lord, we honor all the fathers. We bless them. We bless the work of their hands. We bless their businesses, Lord God. We bless them with wisdom kung paano ma-handle yung household. And all the respect and honor are due unto them, Lord God. Kaya Lord, salamat po Panginoon. Kaya Panginoon, ang aking mga kapatid, turuan mong i-honor ang kanilang mga magulang. Turuan mo Panginoon na mahalin nila ang kanilang mga nanay, tatay, Lord God, at lalong-lalo na makita po ang pag-ibig ni Kristo mula sa kanilang mga pamilya. Kaya Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya kapatid, pwede mo ba i-comment dyan, Happy Father's Day. Amen. So yun, maraming salamat po, no? Naniniwala po ako na may ginagawa po ang Diyos. Amen. Kaya keep on praying for your parents, sa mga tatay, sa mga nanay, na sila din one day ay kumilala sa Panginoon. Amen. So yun, no? Thank you po. Kaya ako kapatid ay magpapaalam na rin kasi buong araw na ako nagmi-minister, naway i-restore po ako ng Panginoon. Ngayon, babalitaan ko po kayo kung kaya ko ng umaga bukas. Pero kung hindi, salamat po sa pag-unawa. Pero, ang gagawin ko po ngayon, subukan ko pong tapusin na magbigay po ng daily devotion, no? So, para rin po yan para sa atin, para may madevo pa rin kayo ng 7 days. At the same time, nagbigay na po ako ng transparency report sa group chat natin. So, ayun, kaya kapatid, ayun pala, gusto kong magpasalamat sa nag-send po ng 293 diamonds. It is equivalent po for $1.17. So ito po ay equivalent sa 70 pesos, no? Again, sa lahat po ng ito po ay tinutulong natin sa mahirap. Amen? So again, naibigay ko na po yung transparency report sa group chat natin para makita nyo po, no? At the same time, nagpapasalamat po ako sa mga patuloy po na nagsusupport in our ministry. Amen. At saka po pala, ayun, pasama na rin sa prayer kapatid. Katulad niyan, hindi pa rin ayos yung algorithm natin. Minsan ayos, minsan hindi. Kasi nga, umiinit tong cellphone at naglalag. So, nadedetect ng system yon. So, pag gano'n nangyari, hindi niya sinasuggest sa iba. Amen. So, kaya po, please pray for our live, no? Pray for our tech improvement. Ngayon po, meron po akong ginawa para po makaipon, no? We have this character development seminar that will be on June 29, no? So, if you want details, kapatid, I can send it to you, no? Kung gusto nyo pong sumama. At ito po, ang goal po nito ay unang-una, syempre, magkaroon ka ng character development. Pangalawa, makaipon tayo kahit papaano. Kasi tinignan ko talaga malaki po ang kailangan para po sa maayos na setup for TikTok Live. Pero again, hindi nagmamadali. Ang mahalaga pa rin ay may nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So, ayun po, kung gusto nyo po mag-partake doon, you can just message me or you can check our group chat. Amen. At ito po ay via Google Meet. Amen. So, yun po. Thank you po, kapatid. Sama nyo lang po ako sa prayer. Yun lang po yung pakiusap ko na palakasin po ako ng Diyos araw-araw. I-provide po ni Lord yung mga needs natin for the ministry. Actually, sa face-to-face ministry, kapatid, I'm praying na magkaroon po ng sariling service kasi ang mahalaga po bilang minister kasi pupunta kami ng iba't ibang lugar, medyo mahal po ang pamasahe. So, nag-iipon po ako ng service, no? So, ayun po. Pero again, sa lahat ay po para sa Diyos at naniniwala po ako na when the time is right, He is the Lord that make it happen. Amen. So, ayun, keep on praying in our ministry. Magkita-kita tayo bukas, ha? No, araw-araw to, kapatid, walang humpay hanggang dumating si Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya yun po, salamat po ngayon. Kung paiusap ko lang, if you could subscribe po sa ating YT. Ang YT po natin ay Grace Movement Philippines. So, doon ko po ina-upload lahat ng recap. So, hindi edited, lahat talaga as in live recap. Doon ko po ina-upload, no? So, yun po, if you could subscribe doon. At the same time, if you could support our uploaded videos here on TikTok kasi nakakadagdag din po yun ng algorithm. So, nandyan po lahat ng post natin. If you could like it, comment something, o kaya naman, save or repost, kapatid, ikaw na pong bahala. Pero again,
Sa Lord po ang lahat ng papurit pagsamba. Naniniwala po ako na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen. So have a good rest. Makatulog kayo ng maayos. No? Yung hirap makatulog, Panginoon, patulugin mo sila ng maayos at bigyan mo ng kapahinahan. Amen. Happy Sunday po. At tinapos natin ang linggo na nagpupuri pa rin at nagpapasalamat sa Panginoon. At the same time, honor your father. Amen. Pagtapos ng live na to, kapatid, kung pwede mong yakapin tatay mo, o kaya naman i-chat mo, mahal kita, no? Damay mo na rin nanay mo. Amen. Honor them, Lord God. Honor them before the Lord dahil sila po ay regalo po ng Diyos sa inyo. Amen. Again, salamat po sa lahat na nag-send ng diamonds, no? Dadagdagan pa ulit. Ate Abigail, thank you po kasi ikaw yung napansin ko at yung iba pa. I think si Ate Divine yung isa. So thank you po sa inyo. Lahat po yan. Hindi ko man maibalik pero kay Lord po yan. Amen. At si Lord po ang magpala sa inyo. At the same time, hindi po require yung diamond. Libre po ito lahat. Ito po ay para sa Diyos kasi po ako ay full-time sa church. So trabaho ko po to. So ayun, thank you po. At pagpalain po kayo ni Lord. Bye-bye. God bless po. Ayan, pwede mo masabihin dyan, glory to God.